Tala po ng Safe Kids Philippines, aabot po sa 1.3 million ang nasasawi taon-taon sa buong mundo dahil po sa aksidente sa kalsada, kabilang na yung mga kabataan. Kaya para mapababa ang bilang na ito, muli sila nagsagawa ng Road Safety Campaign para sa mga bata ngayong magpapasukan na. At nakiisa po rito ang On Call at kasama natin si Valerie Tan. Val? Magandang hapon, Ivan at Connie. Andito tayo ngayon sa Silverio Annex Elementary School sa Sucat, Parañaque City kasama ang Safe Kids Philippines para sa Walk This Way Road Safety Program. At alam nyo ba na ang road traffic injuries ay isa sa top causes of death sa mga bata sa buong mundo. At 5 hanggang 6 ang namamatay sa road accidents na bata kada araw. At 400 plus ang injuries naman kada araw. Kaya naman ang Safe Kids Philippines ay gumawa ng Walk This Way Road Safety Program. At para malaman natin ang tungkol dito, kasama natin si Miss Marte Perez, ang Executive Director ng Safe Kids Philippines. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon, Valerie. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ma'am, ano po ang tinuturo dito sa mga lessons? Ay, kailangan turuan natin ang mga bata maging ligtas habang sila'y nasa daan, lalong-lalo na kapag sila'y naglalakad sa daan. Alam niyo na, nakakatuwa tong proyekto na to, no? Kasi kadalasan hindi naman natuturuan yung mga bata kung paano tumawid. Yung mga bagay na tinuturo natin ngayon, no, na sinimulan ng Safe Kids, ang ginagawa natin ay tinuturo natin yung behavior na gano'n. Pero ngayon, ang DepEd ay namulat na kailangan ibalik ang road safety education. So magiging parte na po ba ito ng curriculum? Yes, oo. Na ipinapilot na po ngayon ito sa mga ilang eskwela sa Pilipinas, no? Meron kaming grupo na itinatag ng DOTC kung saan gumawa kami ng mga visual aids at saka mga safety lessons na inako na rin ng DepEd. Sa kasalukuyan, saan-saan po ito ginagawa, ma'am? Pasay, Parañaque, Quezon City, Olongapo, Cebu, no? So, sa ngayon, ang aming beneficiary schools ay 89. Maraming salamat po, ma'am. At saka hopefully, kasama na po ito sa curriculum and soon. Yes, maraming salamat din sa inyo sa pagdalo niyo at pagiging advocate rin for road safety. Maraming salamat po. Ngayon naman, kumustahin natin ilang mga participants dito. Hello, magandang hapon. Anong pangalan mo at saka edad mo? Georgine po. Ilang taon ka na? 11. Ikaw naman? Pamela. 10. 10 years old at 11 years old. So far, ano yung natutunan nyo ngayon? Ano po yung posisyon ng mga tamang pagtawid. Tamang pagtawid. Ikaw? Tamang tawiran po, tsaka kung ilang taon dapat tatawid sa pedestrian. Dati ba hindi nyo alam yon? Di, Sa tingin mo ba lahat ng bata kailangan matuto ng ganito? Opo. Bakit? Para po malaman nila kung paano tamang pagtawid. Opo, para po maging ligtas po sila sa pagtawid. Tama, kasi importante yon, di ba? Maraming salamat! Ivan at Connie, mamaya ay magkakaroon pa tayo ng mga mas interactive na pagtuturo kasama ang Safe Kids Philippines. Balik muna tayo sa studio. Maraming salamat, Valerie Tan, at babalikan ka namin maya-maya lamang para sa iba pang mga safety tips sa kalsada. Samantala, narito naman ang mga balitang On Call. Ngayon, Sulipan naman po natin muli ang iba pang road safety tips para naman sa mga kabataan na isinagawa sa Silverio Annex Elementary School sa Sucat, Parañaque. On Call pa rin doon si Valerie Tan. Val? Ivan at Connie, andito pa rin tayo ngayon sa Silverio Annex Elementary School para sa Walk This Way Road Safety Program na hatid bilang serbisyo ng On Call kasama ang Safe Kids Philippines. Ang Safe Kids Philippines ay parte ng Safe Kids Worldwide na naglayong tumulong iwasan ang unintentional childhood injuries para sa mga batang 14 years old and below. At ngayon nga ay meron tayong mga activities na interactive para sa mga batang ito para mas mabilis silang matuto. At para i-explain ang tungkol dyan, kasama natin si Ma'am Beth Espiritu, ang Safe Kids Coordinator. Ma'am, magandang hapon po. Magandang hapon. Ma'am, ano po itong activity na ginaganap ngayon? Tinuturuan yung mga bata ng mga volunteers
Ang tawag sa activity na to is put on the brakes, kung saan yung mga bata ay nag-a-act sila as sasakyan and then patatakbuhin sila ng mabilis na mabilis. Then after nun, bigla silang paihintuin. Tapos pagkatapos ng activity, ipaprocess sa mga bata at i-explain namin sa kanila na yun yung posibleng mangyari kapag ang sasakyan ay mabilis na tumatakbo at biglang may tatuwid tao. Kapag biglang nag-brake yung sasakyan, posible na madisgrasya yung mga tao. So at least sa ganitong paraan, alam nila yung nararamdaman ng driver para alam nila kung paano ang tamang tumawid, di po ba? Actually, yun talaga yung purpose namin, for them to understand and know kung ano talaga yung nararamdaman or na-experience sa mga drivers kapag nasa kalsada sila. Ano po yung lesson ng put on the brakes activity na ito? Bali, ang lesson niya is kailangan, para sa mga drivers, kailangan mag-ingat sa pagdadrive, slow down, especially kapag maraming tao. And then, sa mga tao naman, sa mga pedestrians, kailangan hindi tayo basta-basta tatawid. At bukod dyan, meron tayong isa pang activity. Ma'am, ano po itong activity na ito? Foggy vision. Wherein nag-design kami ng kunyari windshield kung saan yung mga bata ay isa-isa silang pinapasilip doon sa improvised windshield na yon for them to see kung kaano ba kalabo yung nakikita ng driver, especially kapag gabi at saka malakas yung ulan. Actually, itong mga tips na to ay pwede rin matuto ang mga adults, di po ba? Hindi lang siya para sa mga bata, pati na din sa mga matatanda. Maraming salamat po, Ma'am Beth. Okay, you're welcome. At syempre para sa ating mga kapuso dyan, meron din tayong tamang pagtawid tips para sa inyo. Unang-una na dyan, maglakad po at huwag pong tatakbo kapag tumatawid. At pangalawa, tumingin po muna tayo sa kaliwa, kanan at sa kaliwa uli bago po tumawid. At pangatlo, kung maaari po ay tumawid lang po ng kumpul-kumpol o in groups para siguradong ingat po.